Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria, ang inyong tagapagsalaysay, at welcome po kayo sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan, pero meron ding natututong magmahal muli. Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero paano kung ang huling iyon ay simula pala ng isang panibagong pagkakataon? Ito ay isang kwento tungkol sa isang pag-ibig na winasak ng ambisyon at ang mahabang paglalakbay para muling buuin ang mga pira-pirasong tiwala. Get out! Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Rafael na parang malakas na sampal. Masakit, malamig. Ano, Isabela? Bingi ka ba? Tinaasan siya ng kilay ni Isabela, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat. Ang babaeng sinira niya ang sariling pamilya para lang makasama. Sabi ko, lumayas ka na. Wala ka ng silbi sa akin. Nakatayo si Rafael sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng isang marangyang chandelier na dati simbolo ng kanilang tagumpay. Ngayon, ang liwanag nito ay parang nangungutya. Blanko ang kanyang isip, hindi maproseso ang mga salitang narinig. Kahapon lang, tinatawag siya nitong My Brilliant Architect. Kahapon lang, hinahalikan nito ang kanyang mga kamay na gumuguhit ng mga pangarap nilang mansyon. Ngayon, wala na ang lahat. Ang mga proyekto, ang pera, ang koneksyon. Lahat ay naglaho na parang bula. At kasama nito, ang pagmamahal ni Isabela. Isa kang parasite, Rafael. Dugtong pa nito. At sa pagkakataong ito, may kasama ng pandidiri sa kanyang boses. Nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha ko na rin ang kailangan ko. Tapos na tayo. Isang maleta ang biglang gumulong sa makintab na sahig at tumama sa kanyang paanan. Mga damit niya. Ang iilang natitirang gamit niya sa bahay na yon. Ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi siya makagalaw. Ang pakiramdam ay parang nananaginip siya ng masama. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto, ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay isininara ng buong lakas sa harapan niya. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan at sa buong pagkatao niya. Doon lang siya napaluhod. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Ang designer suit na suot niya ay biglang parang naging isang basahan. Lumabas siya ng building na yon na parang isang zombie. Hila-hila ang maleta, naglalakad sa tabi ng kalsada na walang tiyak na patutunguhan. Ang mga busina ng sasakyan at ingay ng syudad ay hindi niya marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Isabela. Wala ka ng silbi. At sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Isang maulang gabi, halos isang taon na ang nakalipas. Si Maria, ang asawa niya, nakatayo sa harapan niya, umiiyak. Ang mga kamay ay nakahawak sa tiyan nitong medyo umuumbok na. Rafael, huwag. Parang awa mo na. Pagmamakaawa nito. Ang mga mata ni Maria ay puno ng sakit, puno ng pagkalito, pero ang mga mata niya noon ay malamig. Walang emosyon. This is not the life I want, Maria. Sabi niya noon, bawat salita ay parang patalim. I want something more. Something you can't give me. Iniwan niya si Maria. Iniwan niya ang kanilang hindi pa naisisilang na anak. Para saan? Para sa babaeng ngayon ay itinapon lang siya na parang basura. Napahinto si Rafael sa gitna ng sidewalk. Napasandal siya sa isang pader. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Sa isang iglap ng kahinaan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kaguluhan, iisang tao lang ang gusto niyang makausap. Iisang tao lang ang alam niyang hindi siya huhusgahan. Maria. Hinahanap na ng daliri niya ang pangalan nito sa contacts. Pero bago pa niya mapindot ang call button, bigla siyang natigilan. Anong karapatan niya? Anong karapatan niyang guluhin ulit ang buhay na sinira niya?
Anong sasabihin niya? Na siya ngayon ang kawawa? Na siya ngayon ang inabandona? Ang kahihiyan, ang hiya. Mas matindi pa ito sa sakit ng pagtataksil ni Isabela. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Wala siyang karapatan. Mayroon na lamang siyang isang lugar na maaaring puntahan. Isang huling pag-asa. Gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka, sumakay siya ng bus patungong Tagaytay. Ang biyahe ay malabo sa kanyang alaala. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating doon, sa hasyenda ng kanyang ina, kay Doña Esmeralda. Pagod at lito, narating niya ang malaki at bakal na tarangkahan ng kanilang lupain. Mula sa labas, mukha itong isang kuta, mataas, matatag. Ang lugar kung saan siya lumaki, pero ngayon, parang hindi na siya kabilang dito. Pinindot niya ang buzzer, naghintay, walang sumasagot. Pinindot niya ulit, mas matagal sa pagkakataong ito. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinusubukan ba siyang muli ng tadhana? Pati ba ang sarili niyang ina ay itatakwil na rin siya? Nang akala niya ay wala ng pag-asa, isang tunog ng bakal ang kanyang narinig. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang figura ang lumabas, hindi ang kanyang ina. Si Mang Cardo, ang matagal na nilang katiwala. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay kasing tigas ng lumang kahoy. Ang mga mata nito ay malamig. Walang anumang bahid ang pagbati. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang estrangherong naligaw, hindi ang nag-iisang anak ng may-ari ng hasyenda. Walang salitang namutawi sa bibig ni Mang Cardo. Tinalikuran lang siya nito at nagsimulang maglakad papasok. Hudyat na dapat siyang sumunod. Hila-hila ni Rafael ang kanyang maleta. Ang mga gulong nito'y lumilikha ng alikabok sa lupang daan. Bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Ang pamilyar na amoy ng damo at lupa ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng pakiramdam na hindi na siya kabilang dito. Inaasahan niyang dadalhin siya sa malaking bahay, ang mansyon kung saan siya lumaki. Pero lumiko si Mang Cardo sa isang maliit na landas patungo sa hilera ng mga simpleng bahay kubo sa likuran. Ang mga tirahan ng mga trabahador. Huminto sila sa harap ng pinakadulo at pinakasimpleng kubo. Gawa sa kawayan at lumang yero ang bubong. "Dito ka muna," sabi ni Mang Cardo, ang unang mga salita nito sa kanya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Binuksan nito ang pinto na tumunog dahil sa kalawang. Ang loob ng kubo ay maliit. May isang papag na kawayan sa isang sulok, isang maliit na mesa, at isang bumbilya na nakabitin sa gitna. Amoy alikabok at luma. Napatingin si Rafael sa kanyang maleta. Ang mga designer clothes sa loob niyon ay parang isang masamang biro sa lugar na ito. "Nasaan si Mama?" tanong ni Rafael. Pilit tinatago ang panginginig sa kanyang boses. "Darating siya," maikling sagot ni Mang Cardo bago siya muling tinalikuran at isinara ang pinto. Naiwan si Rafael sa loob ng nakakabinging katahimikan. Napaupo siya sa gilid ng papag. Ang matigas na kawayan ay gumiit sa kanyang likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang pagdilat niya ay nasa penthouse pa rin siya sa Maynila. At lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit pagdilat niya, ang apat na sulok ng maliit na kubo pa rin ang bumungad sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago bumukas muli ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Doña Esmeralda. Ang tindig ay matikas gaya ng dati, nakasuot ng simpleng puting blusa at pantalon, pero ang aura ng kapangyarihan ay hindi maitatago. Ang kanyang buhok, na may mga hibla ng puti, ay nakatali ng maayos. Ang mukha niya ay seryoso. Ang mga matay matalas na parang kutsilyo habang sinusuri siya. Walang yakap. Walang tanong na, "Kumusta ka na?" Walang awa. "So," panimula ng Donya, ang boses ay malamig at kontrolado. "The prodigal son returns with nothing." Hindi iyon tanong.
Iyon ay isang deklarasyon. Yumuko si Rafael. Ang kahihiyan ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ma, wag mo akong tawaging mama. Putol nito sa kanya. You lost that right when you chose that woman over your family. Bawat salita ay parang latigo. Patawad po, sabi na lang ni Rafael sa mahinang boses. Naglakad si Doña Esmeralda papasok. Inilibot ang tingin sa maliit na silid. You want to stay? Tumango si Rafael, hindi makatingin sa kanya. Ito na lang ang natitira sa kanya. Good, sabi ng ina. But nothing is free in this hacienda. My roof, my food, you have to earn it. Huminto ito sa harapan niya at napilitan siyang iangat ang kanyang tingin. You work. Magsisimula ka sa pinakamababa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising si Rafael ng malakas na katok ni Mang Cardo. Inabutan siya nito ng isang lumang pantalon, isang kupas na t-shirt at isang pares ng botas na puno ng putik. Sundan mo ako, utos nito. Dinala siya ni Mang Cardo sa kwadran ng mga kabayo. Ang amoy ng dayami at dumi ng hayop ay dumaloy sa kanyang ilong. Halos masuka siya. Ito ang trabaho mo, sabi ni Mang Cardo. Sabay abot sa kanya ng isang pala at isang malaking walis. Linisin mo lahat ng yan. Siguraduhin mong walang matitirang dumi. Pagkatapos, pakainin mo ang mga kabayo. Napatitig si Rafael sa pala. Napatitig siya sa nagkalat na dumi sa sahig. Siya? Si Rafael Alcantara, ang kinikilalang arkitekto, ang maglilinis ng dumi ng kabayo. Pero nang makita niya ang matalim na tingin ni Mang Cardo at nang maalala niya ang malamig na mga mata ng kanyang ina, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Nanginginig niyang hinawakan ng pala. Malamig at magaspang ang kahoy sa kanyang palad. Itinulos niya ito sa dumi at sinubukang buhatin. Ang bigat. Hindi niya akalain na ganito kabigat. Ang mga palad niyang sanay lang sa paghawak ng lapis at ballpen ay agad na namula. Ilang minuto pa lang ay parang gusto nang bumigay ng kanyang likod. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Mula sa di kalayuan, pinapanood lang siya ni Mang Cardo. Walang tulong, walang awa. Sa opisina ng mansyon, nakaupo si Doña Esmeralda sa harap ng isang monitor. Pinapanood ang bawat kilos ng kanyang anak sa pamamagitan ng CCTV camera. Nakita niya ang paghihirap nito, ang pagkadismaya sa mukha nito. Isang bahagi ng puso niya ang nakaramdam ng kirot. Anak niya pa rin iyon. Pero mas matindi ang paniniwala niya na ito ang tanging paraan. Kailangan nitong marating ang pinakailalim para matutunang tumayo muli. Isang telepono ang tumunog sa kanyang mesa. Kinuha niya ito. Hello? Mula sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Doña Esmeralda, ako po ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Donya. Nawala ang bakas ng pag-aalala. Napalitan ng seryosong awtoridad. Anong balita? Nasa amin na po ang report. Nagsisimula ng bumagsak ang stocks ng kumpanya nila. Tama po ang hinala ninyo. Marami silang tinatagong utang at questionableng transaksyon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Isang nangiting malamig. Magaling! Ituloy niyo lang ang pagmamanman. I want to know every move they make. Lalo na ang babaeng yon. Masusunod po, Donya. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan. Muli niyang itinuon ang pansin sa monitor. Nakita niyang napaupo si Rafael sa isang bunton ng dayami. Hingal na hingal. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Samantala, sa kwadra, pakiramdam ni Rafael ay sasabog na ang kanyang mga baga. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Huminto siya sandali para habulin ang kanyang hininga. Sumandal siya sa pader at sa katahimikan, naririnig niya ang dalawang trabahador na nag-uusap sa labas. Hindi alam na naririnig niya sila. Hoy, bilisan mo dyan, sabi ng isa.
Baka maunahan pa tayo ng senyorito. Hayaan mo siya. Sagot ng kasama nito. May kasamang halakhak. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayabangan. Akala mo kung sino, yun pala'y basahan lang na itatapon din. Ang tawanan nila ay parang mga karayom na tumusok sa tainga ni Rafael. Napapikit siya ng mariin. Basahan. Iyon ang tingin sa kanya. Wala ng respeto, wala ng paghanga. Isa na lang siyang basahan. Nang araw na yon, habang kinukuskos ang sahig at pinapakain ang mga kabayong hindi man lang siya tinitingnan, naintindihan ni Rafael ang tunay na kahulugan ng pagiging wala. Ito pala iyon. Ang mawalan. Hindi lang ng pera, kundi ng dignidad. Habang si Rafael ay nalulunod sa putik at kahihiyan sa Tagaytay, sa isang maliit, ngunit masiglang barangay sa Cavite, ang umaga ni Maria ay nagsisimula sa tunog ng sandok na tumatama sa kawali at sa halimuyak ng ginigisang bawang at sibuyas. Ang tahanan ni Maria, ang kanyang maliit na karinderya, ay isa ng kanlungan para sa marami. Ang pangalan ay hindi lang basta pangalan. Ito ay isang pangako. Dito, ang bawat mangkok ng mainit na lugaw at bawat plato ng abot-kayang ulam ay niluluto ng may pagmamahal. Magandang umaga, Aling Maria. Bati ng isang driver ng tricycle na huminto para mag-agahan. Naku, ang aga mo, Mang Berto. Heto mainit na kape para sa'yo. Sagot ni Maria. Ang ngiti sa kanyang labi ay kasing init ng kapeng iniaabot niya. Ang Maria ngayon ay ibang-iba na sa babaeng umiiyak at nagmamakaawa 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng nakaraang pighati, ay mayroon ng kislap ng katatagan. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay mayroon ng mga kalyo, mga marka ng kanyang pagsisikap at kalayaan. Sa isang sulok ng karinderya, nakaupo si Aling Nita, ang matandang babaeng kumupkop sa kanya noong mga panahong wala na siyang matakbuhan. Siya ang nagturo kay Maria ng mga sikreto sa pagluluto at nagpahiram ng maliit na puhunan para makapagsimula. Ngayon, para na siyang isang mapagmasid na reyna sa kanyang trono, tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanyang alaga. Maria anak, dahan-dahan lang. Paalala ni Aling Nita, baka mapagod ka niyan. Okay lang po ako. Nay, sagot ni Maria, sabay punas ng pawis sa kanyang noo. Ang tawag na nay ay kusa nang lumabas sa kanyang mga bibig. Biglang may maliit na kamay na yumakap sa kanyang binti. Mama! Napangiti si Maria at binuhat ang 5 taong gulang niyang anak. O Junjun, gising ka na pala, anak ko. Si Junjun ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin. Ang lahat ng pagod ni Maria ay nawawala sa isang yakap lang mula sa kanyang munting anghel. Ang mga mata ng bata ay kasing ningning nang sa kanya. Pero ang hugis ng muka at ang malikot ng ngiti, iyon ay puro Rafael. Isang paalala na hindi niya kayang burahin. Good morning, Mama. Good morning, Lola Nita. Masiglang bati ni Junjun. Sakto namang may humintong lumang delivery truck sa tapat ng karinderya. Bumaba, mula rito, ang isang matipunong lalaki na may dalang mga kaing ng sariwang gulay. Marco, tamang-tama ang dating mo, bati ni Maria. Si Marco ay isang binatang magsasaka mula sa kalapit na bayan. Bukod sa pagiging supplier niya ng gulay, naging kaibigan na rin ito. Isang mabait at maaasahang kaibigan na hindi kailanman nagkulang sa pag-aalala. Ang tingin nito kay Maria ay higit pa sa pagkakaibigan. At alam yon ng lahat, maliban na lang siguro kay Maria. Siyempre naman, ayokong malate sa paborito kong magtataho. Biro ni Marco, sabay abot ng isang maliit na supot ng sariwang sitaw kay Maria. Para kay Junjun, pampatalino. Salamat, Tito Marco, sigaw ni Junjun. Habang nag-aayos si Maria ng bayad, pinapanood sila ni Aling Nita mula sa malayo. Bumulong ito sa sarili
Hi, kung bubuksan mo lang sana ulit ang puso mo, anak. Nang hapon na yon, habang abala ang lahat, umupo si Junjun sa isang tabi at naglabas ng papel at krayola. Tahimik siyang gumuguhit. Maya-maya, lumapit siya kay Maria, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Mama, look! Ipinakita niya ang kanyang obra, isang bahay na kulay dilaw, katulad ng kanilang karinderya. May 2 tao sa labas, isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay. Siya at si Maria. Pero sa tabi nila, may isa pang figura, isang malaking tao na malabo ang pagkakaguhit. Napangiti si Maria. Ang ganda naman ng drawing mo, anak. Sino-sino yan? This is you, Mama. Turo niya sa isang figura. And this is me. Turo niya sa maliit. Pagkatapos, itinuro niya ang malabong figura. Sa isang boses na puno ng inosenteng pag-usisa, nagtanong siya, Mama, nasaan si Papa? Ang simpleng tanong ay tumusok sa puso ni Maria na parang isang karayom. Humigpit ang hawak niya sa papel. Ngumiti siya, isang nangiting pilit para itago ang sakit. Si Papa. Nasa malayo siya, anak. Nagtatrabaho. Iyon ang palusot na lagi niyang sinasabi. Isang kasinungalingan na balang araw ay kailangan niyang harapin. Habang naghahapunan sila ni na Aling Nita, napag-usapan nila ang tungkol sa negosyo. Alam mo, Maria, sabi ni Aling Nita, may napapansin akong kakaiba nitong mga nakaraang linggo. Ano po yun, Nay? Mayroon kasing isang customer, hindi ko alam kung sino. Linggo-linggo, may pumapasok na GCash sa akin. Saktong-sakto ang halaga para pakainin yung 10 pulubi na madalas tumambay diyan sa kanto. Ang sabi sa text, bayad para sa kanila. Walang pangalan. Walang kahit ano. Napakunot ang noo ni Maria. Talaga po? Sino naman kaya yon? Nagkibit balikat si Aling Nita. Abay, ewan ko. Baka isang anghel na naligaw. O baka naman may secret admirer ka. Tukso nito. Tumawa lang si Maria, pero naiwan sa isip niya ang misteryosong benefactor na yon. Gabi na. Tapos nang magligpit si Maria sa karinderya, si Junjun ay mahimbing nang natutulog sa maliit na silid sa likod. Habang nagpupunas siya ng huling mesa, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unregistered number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Katahimikan. Hello? Sino po ito? Ulit niya. Wala pa ring nagsasalita. Pero may naririnig siya. Isang mahina. Halos hindi marinig na tunog. Ang tunog ng isang taong humihinga ng malalim at mabigat. Isang hiningang tila puno ng pasakit. Kinilabutan si Maria. Sino ba to? Biglang naputol ang tawag. Nakatayo si Maria sa gitna ng tahimik na karinderya. Hawak ang telepono. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Lumipas ang ilang linggo. Ang bawat araw para kay Rafael ay isang paulit-ulit na pagsubok ng pisikal na lakas at mental na tibay. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon na ng kalyo. Ang kanyang balat, na dati porselana sa kinis, ay umitim na dahil sa araw. Ang dating aroganteng arkitekto ay natututo ng yumuko. Kapwa sa trabaho at sa pagkatao. Isang umaga, tinawag siya ng kanyang ina. Rafael, kailangan mong pumunta sa bayan. Utos nito habang sinusuri ang isang ledger. Naubos na ang mga feeds para sa mga manok. At bumili ka na rin ng bagong mga gamit para sa hardin. Ito ang listahan at ang pera. Inabot nito sa kanya ang isang papel at isang sobre. Gamitin mo ang lumang pickup truck at huwag kang magtatagal. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na papayagan siyang lumabas ng hasyenda. Isang bahagi niya ang natuwa sa ideya ng panandaliang kalayaan, pero isang bahagi rin niya ang kinabahan. Ang bayan, ang lugar kung saan malapit lang si Maria. Habang minamaneho niya ang kalawanging pickup truck, pakiramdam niya'y lahat ng tao sa daan ay nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan ang kanyang kupas na damit at ang marungis niyang itsura.
Nawala na ang kumpiyansa na dati bumabalot sa kanya. Malapit na siya sa tindahan ng mga gamit pang-agrikultura nang biglang umubo ang makina ng sasakyan, umusok, at biglang namatay. Ano ba naman? Bulong niya sa sarili. Sabay hampas sa manibela. Sinubukan niyang i-start ulit pero wala. Ayaw na nitong gumana. Bumaba siya para tingnan ang makina. Kahit alam niyang wala siyang alam tungkol dito. Pagbukas niya ng hood, isang makapal na itim na usok ang sumalubong sa kanya. Wala siyang pag-asang mapaandar pa ito. Napilitan siyang itulak ang truck sa gilid ng daan. At doon, habang pinupunasan ng pawis at grasa sa kanyang noo, natigilan siya. Pamilyar ang lugar na ito. Nasa kabilang kalsada lang, nakatayo ang isang maliit na kainan. Ang signboard na gawa sa kahoy ay simple lang ang pagkakasulat. Tahanan ni Maria. Ang puso niya'y biglang tumibok ng sobrang bilis. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa kinatatayuan. At pagkatapos, nakita niya sila. Mula sa loob ng karinderya, lumabas si Maria, may bitbit na isang tray. Sumunod sa kanya ang isang batang lalaki na masayang tumatalon-talon, si Junjun. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak ng malapitan. 5 taong gulang, malusog, masaya. Ang buhok nito'y kasing itim ng sa kanya at ang paraan ng pagtakbo nito, ganoon din siya noong bata. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumawid, gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing, "Anak, ako ito, ang papa mo." Pero sino siya para gawin iyon? Isa lang siyang hamak na trabahador, marumi at walang maipagmamalaki. Anong muka ang ihaharap niya? Biglang may dumating na isang lalaki, si Marco. May dalang mga gulay. Masaya itong nakipag-usap kay Maria. Tumawa si Maria sa isang biro nito. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawang dati para lang sa kanya. Ginulo ni Marco ang buhok ni Junjun at niyakap naman siya ng bata. Mukha silang isang masayang pamilya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Rafael. Isang kirot na mas masakit pa sa kahit anong pagod o sakit ng katawan na naramdaman niya sa hasyenda. Ito ang sakit ng pagsisisi. Ito ang sakit ng inggit. Nakikita niya ang buhay na sanay sa kanya, ang pamilyang winasak niya, na ngayon ay masaya at buo kahit wala siya. Hindi niya namalayan na naglakad siya palayo sa pickup truck, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa kabilang kalsada. Mula roon, pinanood niya sila. Pinanood niya kung paano punasan ni Maria ang gilid ng labi ni Junjun. Pinanood niya kung paano nito inayos ang kwelyo ng damit ng bata. Mga simpleng bagay, mga bagay na ipinagkait niya sa kanyang sarili. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael nang makita niyang tumawa ng malakas si Junjun. Isang ngiting hindi niya kontrolado. Isang reaksyon nun ng isang amang natutuwa sa kanyang anak. Pero ang nangiting iyon ay agad na naglaho, napalitan ng pait, nang mapagtanto niyang isa lang siyang estranghero na nanonood mula sa malayo. Sa gitna ng paglalaro, aksidenteng nabitawan ni Junjun ang hawak niyang maliit na pulang bola. Gumulong ito sa kalsada, diretso sa direksyon kung saan nakatayo si Rafael. "Bola ko!" sigaw ng bata. Bago pa man siya mapigilan ni Maria, mabilis na tumakbo si Junjun para habulin ito. Huminto ang bola, ilang talampakan lang mula sa paanan ni Rafael. Natigilan si Rafael. Ang buong mundo niya ay parang huminto sa pag-ikot. "Junjun, bumalik ka rito!" Narinig niyang sigaw ni Maria, puno ng pag-aalala. Pero hindi nakinig ang bata. Nagpatuloy ito sa pagtakbo hanggang sa huminto ito sa harap mismo ni Rafael na nanatiling nakatago sa anino ng puno. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata, malaki at bilugan at puno ng inosente, ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Maria. Tinitigan siya nito, walang takot, walang pagdududa. "Kuya," sabi ni Junjun sa kanyang maliit na boses, "pakikuha po ng bola ko." Nakatitig lang si Rafael sa mukha ng kanyang anak. Ang tibok ng kanyang puso
ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang batang ito, ang sarili niyang dugo't laman, tinatawag siyang kuya. Nanginginig niyang inabot ang bola. At sa sandaling iyon, ang mga mata nila ay nagta. Ang pagtatagpo na yon, kahit ilang segundo lang ang itinagal, ay nag-iwan ng permanenteng marka sa puso ni Rafael. Pagbalik niya sa hasyenda ng gabing iyon, pagkatapos maglakad ng ilang kilometro para humingi ng tulong para sa nasirang pickup, hindi na siya ang parehong tao. Ang mga mata ng kanyang anak, iyon ang hinding-hindi niya malilimutan. Ang inosenteng pagtingin na yon ay parang isang salamin na nagpakita sa kanya kung gaano siya kadungis, kung gaano siya kahangal. Hindi na siya nagreklamo. Kinabukasan, bago pa man tumilawak ang mga manok, gising na siya. Siya na ang nagkusa na linisin ang kwadra. Hindi na kailangan pang katukin ni Mang Cardo. Ang bawat paghakot niya ng dumi, ang bawat pag-igib ng tubig, ay may kasama ng bagong kahulugan. Hindi na ito parusa. Ito ay pagbabayad sala. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat, napansin ni Rafael na laging may natatapong tubig mula sa lumang irigasyon na dumadaloy sa mga taniman ng gulay. Nasasayang ang tubig at nahihirapan ang mga trabahador. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang kwaderno at lapis, ang tanging mga bagay na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Sa ilalim ng puno ng mangga, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ng mga mansyon o matatayog na gusali, kundi ng isang simpleng plano. Isang bagong layout para sa mga kanal ng patubig, gumagamit ng gravity para mas maging epesyente ang daloy ng tubig at mabawasan ang nasasayang. Nakita siya ni Mang Cardo na abalang-abala. Lumapit ito. Ang mukha'y puno ng pagtataka. "Anong ginagawa mo dyan?" Nag-aalangang inabot ni Rafael ang kwaderno. "Mang Cardo, suggestion lang po. Kung babaguhin po natin ng kaunti ang daloy ng mga kanal, mas makakatipid po tayo sa tubig at sa oras ng mga trabahador." Kinuha ni Mang Cardo ang kwaderno. Tiningnan niya ang mga guhit. Kumunot ang noo niya, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi sa pagkamangha. Simple ang ideya, pero napakatalino. Isang bagay na hindi nila naisip sa loob ng maraming taon. Hindi umimik si Mang Cardo. Ibinalik lang nito ang kwaderno at naglakad palayo. Akala ni Rafael ay binalewala lang ang kanyang mungkahi. Ngunit kinabukasan, ipinatawag siya ni Mang Cardo kasama ang iba pang trabahador. "Simula ngayon," sabi ng matanda sa lahat, "susundin natin ang planong ito." Itinaas nito ang kwaderno ni Rafael. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Rafael ang isang pahiwatig ng respeto sa mga mata ng ibang tao sa hasyenda. Hindi bilang senyorito, kundi bilang isang taong may pakinabang. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Ginamit niya ang kanyang talino sa arkitektura sa mga praktikal na bagay. Nagdisenyo siya ng mas matibay na kulungan para sa mga manok, ng mas maaliwalas na bodega para sa mga ani. Hindi niya hinihinga ng papuri. Sapat na sa kanya ang makitang may silbi ang kanyang mga ginagawa. Ang maliit na sahod na tinatanggap niya linggo-linggo, hindi niya halos ginagalaw. Iniipon niya ito sa isang lumang lata ng biskwit na itinago niya sa ilalim ng kanyang papag. Hindi niya alam para saan. Ang alam niya lang, kailangan niyang mag-ipon para sa kinabukasan, para kay Junjun. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kubo, napadaan siya sa hardin ng kanyang ina. May mga rosas doon, mga puting rosas. Paborito ni Maria. Hindi niya napigilan ang sarili. Pumitas siya ng isang bulaklak, maingat na inalisan ng tinik. Dinala niya ito sa kanyang silid. Kinuha niya ang kwaderno at sa isang blangkong pahina, maingat niyang inipit ang bulaklak. Habang nakatitig siya roon, inilarawan niya sa kanyang isipan ang isang eksena. Isang araw, sa malayong hinaharap, ibibigay niya ang bulaklak na ito kay Maria. Hindi para humingi ng tawad dahil alam niyang kulang ang kahit anong bulaklak, kundi para lang sabihing, "Iniisip kita."
Lingid sa kaalaman ni Rafael, mula sa bintana ng kanyang opisina sa mansyon, madalas siyang pagmasdan ni Doña Esmeralda. Nakikita niya ang lahat, ang kasipagan, ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng ibang mga trabahador, ang tahimik niyang pag-iipon. Isang gabi, habang pinapanood niya si Rafael na naglalakad pabalik sa kubo nito sa dilim, isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa labi ng Donya. Ang kanyang plano ay gumagana. Ang bakal ay dahan-dahang nagiging tunay na asero sa gitna ng apoy. Makalipas ang ilang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa rehiyon. Lahat sa hasyenda ay naging abala sa pag-aayos ng mga nasira. Narinig ni Rafael ang dalawang labandera na nag-uusap habang nagpapatuyo ng mga damit. Kawawa naman si Aling Maria, sabi ng isa. Nabalitaan ko, tinangay daw ng hangin ang kalahati ng bubong ng karinderya niya. Tiyak na malaki ang gastos noon. Ang balitang yon ay tumama kay Rafael na parang kidlat. Maria, ang karinderya niya, ang tahanan nila ni Junjun, nasira, napahigpit ang kanyang hawak sa martilyong gamit niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kailangan niyang tumulong. Pero paano? Kinagabihan, hindi mapakali si Rafael. Habang ang malakas na hangin ay humahampas sa labas ng kanyang kubo, ang isip niya ay lumilipad sa karinderya ni Maria. Naiisip niya ang takot sa mga mata ni Junjun. Naiisip niya ang pag-aalala ni Maria. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang lata ng biskwit mula sa ilalim ng papag at ibinuhos ang lahat ng laman nito. Barya at ilang lukot na papel de bangko. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng mahigit 1 buwan. Binilang niya ito, hindi kalakihan, pero marahil ay sapat na. Kinabukasan, kinausap niya ang isa sa mga pinakabatang trabahador sa hasyenda, si Lito, isang tahimik na binatang pinagkakatiwalaan niya. Lito, pakiusap, sabi ni Rafael, iniaabot ang pera. Kailangan kong bumili ng mga yero at pako, pero hindi ako pwedeng umalis. Pwede mo ba akong ibili nito? Nagtaka si Lito. Para saan po ito, Kuya Raf? Ang tawag sa kanya ng mga mas bata ay naging Kuya Raf na, isang senyales ng paggalang. Basta, isang mahalagang bagay lang, sagot ni Rafael. At isa pa, pagkatapos mong mabili, pwede mo bang ihatid ito sa isang address? Ibinigay niya ang direksyon ng karinderya ni Maria. Ibigay mo sa may-ari. Huwag mong sasabihin kung kanino galing. Sabihin mo lang, galing sa isang concerned citizen. Isang nagmamalasakit lang. Maliwanag? Tumango si Lito, bagamat naguguluhan. Opo, Kuya Raf. Masusunod po. Sa karinderya, abala si Maria at Aling Nita sa pag-aalis ng mga basang gamit. Kalahati ng kanilang munting kainan ay nakabilad sa langit. Ang puso ni Maria ay puno ng pag-aalala. Saan siya kukuha ng pampagawa? Ang ipon niya ay sapat lang para sa araw-araw na gastusin at sa pag-aaral ni Junjun. Habang nag-iisip siya, isang tricycle ang huminto sa tapat. Bumaba si Lito, dala-dala ang mga pinamili. Para kanino po yan? Tanong ni Maria. Para po sa inyo, sabi ni Lito. Iniiwasan ang tingin ni Maria. Pinabibigay po ng isang, concerned citizen daw po. Ayaw pong magpakilala. Iniwan ni Lito ang mga materyales at mabilis na umalis, gaya ng bilin sa kanya. Naiwang tulala sina Maria at Aling Nita. Nagkatinginan sila, puno ng pagtataka at pasasalamat. Isang anghel. Sinabi ko na sa'yo, Maria, may anghel na nagbabantay sa atin. Tuwang-tuwang sabi ni Aling Nita. Sakto namang dumating si Marco. May dalang mga pagkain para sa kanila. Nakita niya ang mga bagong yero. Wow! Ang bilis naman ng tulong, sabi niya. Kanino galing? Hindi namin alam, sagot ni Maria. Ayaw magpakilala. Kumunot ang noo ni Marco, pero ngumiti rin siya agad. Kung sino man siya, malaking tulong ito. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako na ang bahala.
Tatawag ako ng mga kaibigan ko. Bukas na bukas, aayusin natin yan. Gaya ng ipinangako, kinabukasan, naroon si Marco kasama ang dalawa pa niyang kaibigan. Nagsimula silang ayusin ang bubong. Si Maria naman, bilang pasasalamat, ay nagluto ng isang malaking kaldero ng paborito nilang arroz caldo. Habang nagkakainan sila sa tanghali, hindi napigilan ni Marco na magkomento. Nakatingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Alam mo Maria, masaya ako na may tumutulong sa'yo, panimula niya. Pero sana lahat ng tulong, malinaw kung kanino galing. Nagtaka si Maria. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Marco at ngumiti. Wala naman. Ingat lang. Minsan, ang mga tulong na walang muka ay may kasamang anino. Hindi na naintindihan ni Maria ang ibig sabihin ni Marco. Binaliwala niya na lang yon. Iniisip na baka nag-iingat lang ito para sa kanya. Ang mahalaga ay maayos na ang kanilang tahanan. Gabi na nang matapos ang pag-aayos. Ang karinderya ay buo na muli. Pagod pero masaya si Maria. Habang hinuhugasan niya ang huling mga plato, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa parehong unregistered number na tumawag sa kanya noon. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Pero sapat na yon para manlamig ang kanyang buong katawan. Huwag kang magtiwala sa mga biglaang tulong. May kapalit ang lahat. Napabitaw si Maria sa hawak niyang baso. Nabagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay sumabay sa biglaang pagkabog ng kanyang dibdib. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng babalang ito? Ang tulong na akala niya ay biyaya mula sa langit ay biglang nabalot ng isang madilim na hiwaga. Ang babala sa text message ay iniwan si Maria na hindi mapakali sa loob ng ilang araw. Ang pasasalamat na naramdaman niya ay napalitan ng kaba. Bawat bagong customer na pumapasok sa karinderya ay tinititigan niya. Iniisip kung ito ba ang misteryosong benefactor o ang nagpadala ng mensahe. Isang tanghali, habang kasagsagan ng dami ng tao sa kainan, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Lahat ay napatingin nang bumaba mula rito ang isang babae. Nakasuot ito ng mamahaling pulang bestida. Suot ang malalaking sunglasses at ang bawat hakbang nito sa luma at hindi pantay na semento ay maingat at puno ng pag-iinarte. Si Isabela. Ang puso ni Maria ay parang tumigil sa pagtibok. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Pumasok si Isabela sa karinderya. Inalis ang kanyang salamin at inilibot ang tingin na para bang sinusuri ang isang maruming lugar. Ang mga kumakain ay natigilan. Ang mga kutsara at tinidor ay lumikha ng katahimikan. So, this is it, sabi ni Isabela. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. May halong pang-aalipusta. Ang tahanan ni Maria. Binigkas niya ang pangalan ng kainan na may kasamang panunuya. Lumapit si Maria, pinipilit na maging kalmado. Si Junjun, na naglalaro sa isang tabi, ay napatigil at nagtago sa likod ng kanyang ina. Anong kailangan mo? Tanong ni Maria. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Wala naman. Napadaan lang. I was just curious. Naglakad siya palapit sa counter, hinaplos ang kahoy na parabang nandidiri. Curious kung saan napunta ang isang ahas matapos itong itapon. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Mariing sabi ni Maria. Oh, touchy. Tumawa si Isabela. Don't worry, hindi ako magtatagal sa pugad na to. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria. Nandito lang ako para magbigay ng friendly advice bilang babae sa kapwa babae. Lalong lumapit si Isabela. Bumulong na sila lang ang makakarinig. Alam kong may tumulong sa'yo para sa bubong mo. At alam ko ring may mga natatanggap kang blessings lately.
Nanlaki ang mga mata ni Maria. Paano nito nalaman? Huwag kang maging tanga, Maria. Patuloy ni Isabela, ang boses ay parang lason. Si Rafael ang gumagawa ng lahat ng yan. Akala mo ba nakalimutan ka na niya? Hindi. Mayroon siyang isang malaking plano. Anong plano? Ang mana, sagot ni Isabela. Ang kayamanan ni Doña Esmeralda. Ang matandang yon ay may sakit na. At ang tanging paraan para makuha ni Rafael ang tiwala ng ina niya ay ang magpanggap na nagbago na siya at kasama ka sa drama niya. Ang pagpapanggap na tinutulungan ka niya, na mahal pa niya ang anak niya. Lahat yan ay isang malaking palabas. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Maria. Ang bawat salita ni Isabela ay tumatagos sa kanyang puso. Binubuhay ang lahat ng sakit at pagdududa na pilit na niyang ibinaon. Hindi totoo yan, sabi ni Maria. Pero kahit siya ay hindi sigurado sa sariling salita. Really? Isipin mo, giit ni Isabela. Bigla na lang siyang nagpakabait. Pagkatapos ng lahat, Maria, you were always so naive. Ginigising lang kita sa katotohanan. Tumalikod na si Isabela, isinuot muli ang kanyang sunglasses. Just a warning, huwag kang magpapadala sa drama niya. Dahil sa oras na makuha niya ang gusto niya, itatapon ka ulit niya. At sa pagkakataong yon, baka wala nang sasalo sa'yo. Nang akmang lalabas na siya ng pinto, sadyang nahulog mula sa kanyang mamahaling handbag ang isang litrato. Napunta ito malapit sa paanan ni Maria. Oops, clumsy me, sabi ni Isabela nang hindi lumilingon at nagpatuloy sa paglakad palabas. Automatikong pinulot ni Maria ang litrato at sa sandaling makita niya kung ano yon, ang lahat ng hangin ay parang ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito ordinaryong litrato. Ito ang kopya ng pinakaunang ultrasound scan ng kanyang pagbubuntis. Ang unang imahe ni Junjun sa kanyang sinapupunan. Ang litratong ibinigay niya kay Rafael noon, puno ng pag-asa at pangarap. Ang litratong akala niya ay matagal nang itinapon at nawala noong araw na iwan sila nito. Nakatayo si Maria sa gitna ng kanyang karinderya. Hawak ang piraso ng nakaraan na iyon. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mga salita ni Isabela, ang text message, ang biglaang tulong. Lahat ay nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang nakakasukang katotohanan. Ito ba ay isang laro? Isa na naman ba siyang piyesa sa isang masalimuot na laro ni Rafael? Ang litrato ng ultrasound ay parang isang pirasong yelo sa nanginginig na kamay ni Maria. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Ang mga salita ni Isabela ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Lahat yan ay isang malaking palabas. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa noong una siyang iwan ni Rafael. Dahil ngayon, hindi lang puso niya ang niloko, kundi pati na rin ang maliit na pag-asang nagsisimula nang tumubo sa loob niya. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig mismo mula kay Rafael. Kinaumagahan, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ni Aling Nita. Ipinagbilin niya si Junjun at ang karinderya. Kumuha siya ng tricycle at nagpahatid sa iisang lugar na kinatatakutan at kinasusuklaman niyang puntahan, ang hasyenda ng mga Alcantara. Nang makarating siya sa malaking tarangkahan, halos bumalik siya, pero ang imahe ng litrato sa kanyang bulsa ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang tapusin ito. Pinapasok siya ng gwardiya nang sabihin niya ang kanyang pangalan. Marahil ay may utos na. Habang naglalakad siya sa mahabang daan papasok, ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog. Nakita niya siya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng sikat ng araw, abala si Rafael sa pagbubuhat ng mga sako ng pataba. Ang kanyang damit ay basa ng pawis. Ang kanyang mukha at mga braso ay puno ng dumi. Saglit na natigilan si Maria.
Ang itsura nito ay malayong malayo sa makisig na arkitektong minahal niya. Pero ang sakit sa puso niya ay hindi nagbago. Rafael! Ang sigaw ni Maria ay matigas at puno ng hinanakit. Lumingon si Rafael. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, ang sako na pasan niya ay biglang nahulog sa lupa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, gulat, kaba, at matinding sakit. Naglakad si Maria palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay madiin. Huminto siya sa mismong harapan nito. Hindi inalintana ang alikabok at ang hindi kaaya-ayang amoy. Maria, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael. Ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang litrato ng ultrasound at itinapat ito sa mukha ni Rafael. Ano ang laro ito, Rafael? Tanong niya. Ang boses ay nagsimula. Nang manginig. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ano na naman ang kailangan mo sa amin? Hindi pa ba sapat na sinira mo na kami noon? Kailangan mo pa ba kaming gamitin ngayon para sa mga makasarili mong plano? Napatitig si Rafael sa litrato. Pagkatapos ay sa mga mata ni Maria na puno ng akusasyon, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag na wala siyang kinalaman dito nang hindi magmumukhang nagsisinungaling? Sumagot ka, sigaw ni Maria. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang tulong sa bubong, ang perang pinapadala mo. Akala ko nagbabago ka na. Pero palabas lang pala ang lahat. Isang malaking drama para makuha mo ang mana mo. Sa gitna ng pag-aakusa ni Maria, hindi tumingin si Rafael sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tingin niya ay napunta sa sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na dati malinis, ngayon ay magaspang, maitim, at puno ng kalyo. Para sa kanya, iyon ang tanging ebidensya ng kanyang pagbabago. Iyon ang tanging katotohanang maipapakita niya. Pero paano niya yun sasabihin? Paano siya paniniwalaan? Maria ay nagsimula siyang magsalita. Pero ang mga salita ay ayaw bumuo. Huwag! Putol ni Maria. Huwag ka nang magsinungaling ulit, Rafael. Sawang-sawa na ako. Akmang tatalikod na si Maria para umalis, para takasan ng lahat ng isang malamig at makapangyarihang boses ang pumigil sa kanya. Sandali. Sabay silang napalingon ni Rafael. Nakatayo sa di kalayuan, sa may pinto ng mansyon, si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Pinapanood pala niya sila. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Maria. Nakapako ito sa sarili niyang anak na nakayuko at talunan. Tapos na ang pagtatago, deklara ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Panahon na para malaman niya ang buong katotohanan. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay binitawan ng may bigat at autoridad na nagpatahimik sa tensyonadong paligid. Iginiya niya si Maria papasok sa mansyon sa isang salas na puno ng mga antigo at mamahaling muebles. Si Rafael ay naiwan sa labas, hindi inanyayahan na parang isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Pinaupo ng Donya si Maria sa isang silyang pelus. Inutusan niya ang isang katulong na magdala ng tsaa. Si Maria ay nanatiling tahimik. Ang puso niya ay pinaghalong kaba at pag-aabang. Alam ko kung anong iniisip mo, Hija, panimula ni Doña Esmeralda. Umupo sa silyang nasa tapat niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon, pero mayroon pa ring diin. Iniisip mo na ginagamit ka ng anak ko, na bahagi ka ng isang plano para makuha niya ang aking yaman. Tumango si Maria, hindi makapagsalita. Sa isang banda, tama ka. Pagpapatuloy ng Donya. Nagulat si Maria. Mayroong isang plano, pero hindi iyon ang plano ni Rafael. Iyon ay plano ko.
Napatingin si Maria ng diretso sa mga mata ng matanda. Ano ang ibig nitong sabihin? Matagal ko nang alam ang tungkol kay Isabela. Paliwanag ni Doña Esmeralda. Alam ko ang uri ng pamilya nila, mga manggagamit, mga ahas. Nakita ko kung paano nila binulag ang anak ko sa kinang ng pera at pangalan. Sinubukan ko siyang pangaralan, pero hindi siya nakinig. Masyado siyang naging arogante. Huminto ito at huminga ng malalim. Minsan, ang isang magulang ay kailangang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Hahayaan mo bang maligaw ng tuluyan ang iyong anak o gagawa ka ng paraan para ibalik siya? Kahit na ang paraan na yon ay masakit? Pinili ko ang pangalawa. Sabi niya, ang mga matay matalim. Hahayaan ko siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Hahayaan ko siyang marating ang tuktok kasama ang babaeng iyon. Dahil alam kong kapag nandoon na siya, doon din siya itutulak pababa. Si Maria ay nakikinig lang, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ako, pag-amin ni Doña Esmeralda, ang nasa likod ng pagbagsak ng kumpanya ng mga magulang ni Isabela. Ginamit ko ang aking impluensya para ilabas ang lahat ng kanilang mga itinatagong anomalya. Alam kong kapag nawala ang pera nila, itatapon nila si Rafael na parang basura. At hindi ako nagkamali. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Maria. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lang isang simpleng mayaman. Isa siyang estratehista, isang reyna na kayang isakripisyo kahit ang sarili niyang piyesa para manalo sa laro. Ang pagpapatira ko sa kanya sa kubo, ang pagpapatrabaho sa kanya sa kwadra, lahat ng yon ay bahagi ng leksyon. Kailangan niyang maranasan ang pinakailalim para maintindihan niya ang halaga ng mga bagay na tinalikuran niya. Para maintindihan niya ang halaga ninyo. Tumingin ang Donya kay Maria at sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang isang pahiwatig ng lambot sa mga mata nito. Lingid sa kaalaman niya, matagal na kitang pinagmamasdan, Hiya. Ipinasubaybayan kita sa isa sa aking mga tauhan. Nakita ko kung paano mo itinaguyod mag-isa si Junjun. Nakita ko kung paano mo itinayo ang iyong karinderya mula sa wala. Ang katatagan mo, iyon ang bagay na hindi ko nakita sa sarili kong anak. Iyon ang dahilan kung bakit alam kong ikaw ang nararapat para sa kanya. Kung magiging karapat-dapat lang siya para sa'yo. Ang litrato ng ultrasound, sabi ni Maria sa mahinang boses. Gawa-gawa lang yon ni Isabela, sagot ng Donya. Marahil ay nakuha niya iyon sa mga lumang gamit ni Rafael para gamitin laban sa inyo. Huwag mong hayaang manalo ang lason niya. Para patunayan ang kanyang mga sinabi, tumayo si Doña Esmeralda at kinuha ang isang folder mula sa isang drawer. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Maria. Buksan mo. Binuksan ito ni Maria. Ang laman ay mga papeles ng bangko, isang trust fund account, at ang pangalan na nakalagay bilang beneficiary ay Rafael Alcantara Jr., si Junjun. Nakita niya ang mga petsa ng deposito, buwan-buwan, simula pa noong ipinanganak ang bata. Bawat buwan, mula noong isinilang mo si Junjun, lihim akong naglalagay ng pera para sa kanyang kinabukasan, sabi ng Donya. Hindi ito tulong. Ito ay obligasyon ko bilang kanyang lola. Nanginginig na isinara ni Maria ang folder. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking pagkalito at pagkamangha. Ang katotohanan ay mas komplikado at mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Habang sinusubukan pa niyang iproseso ang lahat, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Doña Esmeralda. Hello? Cardo, bakit? Ang mukha ng Donya ay biglang nagbago. Nawala ang kanyang kumpiyansa, napalitan ng biglaang takot. Ano? Sigurado ka ba dyan? Tumayo siya ng tuwid. Ang mga matay nanlalaki. Tumingin siya kay Maria, ang kanyang mukha'y namumutla. Donya, si Junjun po. Nawawala.
Ang mga salitang si Junjun nawawala ay parang bombang sumabog sa loob ng marangyang salas. Ano? Sigaw ni Maria. Napatayo mula sa kanyang upuan. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang mga papeles ay nagkalat na parang mga tuyong dahon. Hindi. Kakaalis ko lang. Kasama niya si Aling Nita. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ni Aling Nita. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Samantala, si Doña Esmeralda ay kausap pa rin si Mang Cardo sa telepono. Nasaan si Rafael? Hanapin mo siya. Sabihin mong bumalik dito. Ngayon na. Bumagsak si Maria sa kanyang mga tuhod. Ang anak ko. Diyos ko, ang anak ko. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng isang taon ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang purong takot ng isang ina. Sakto namang pumasok si Rafael. Pawisan at marumi pa rin. Dahil sa pag-aalala sa sigaw na narinig niya kanina, nakita niya si Maria na nakaluhod sa sahig, umiiyak. Nakita niya ang nagkakalat na papeles ng trust fund at nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Anong nangyayari? Tanong niya. Si Junjun, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay basag. Nawawala siya. Ang balita ay tumama kay Rafael na parang malakas na sampal. Sa isang iglap, nawala ang sarili niyang kahihiyan. Nawala ang sakit ng nakaraan. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Lumapit siya kay Maria. Akmang hahawakan niya ito sa balikat, pero umatras si Maria. Ang tingin nito sa kanya ay puno pa rin ng pagdududa at sakit. Huwag mo akong hawakan. Maria, kailangan nating maging kalmado, sabi ni Rafael. At nagulat siya sa sarili niyang boses. Mayroon itong otoridad. Mayroon itong pagpipigil. Ito ang boses ng isang taong kailangang mamuno sa gitna ng krisis. Kailan siya huling nakita? Saan? Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Rafael ay napansin ng lahat. Hindi na ito ang talunang lalaki kanina. Ito ang arkitektong sanay mag-isip sa ilalim ng pressure. Nakarating ang tawag mula kay Aling Nita. Umiiyak ito. Maria, patawarin mo ako. Naglalaro lang siya sa labas ng karinderya. May dumaang tuta. Sinundan niya. Lumingon lang ako saglit para asikasuhin ang customer. Pagtingin ko ulit, wala na siya. Isang tuta. Isang gubat-gubat na nasa likod lang ng kanilang barangay. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Rafael. Ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Sasama ako, giit ni Maria. Hindi. Matigas na sabi ni Rafael. Dito ka lang. Kailangan may isang taong sumasagot ng telepono. Kung sakaling may tumawag, kailangan may isang lugar na babalikan si Junjun. Tumingin siya sa kanyang ina. Ma, patawagin niyo po lahat ng tauhan. Kailangan natin ng tulong. Nang walang pag-aalinlangan, tumango si Doña Esmeralda. Sa sandaling iyon, hindi siya ang Doña. Isa lang siyang lolang nag-aalala para sa kanyang apo. Bago umalis si Rafael, lumingon siya kay Maria. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang akusasyon. Tanging takot lang. Maria, pangako, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Maria dati. Hahanapin ko siya. Ibabalik ko ang anak natin. Ang paggamit niya ng salitang natin ay hindi na napansin ni Maria. Mabilis na kumilos si Rafael. Sa tulong ni Mang Cardo, tinipon niya ang lahat ng trabahador. Dumating din si Marco na nabalitaan ang nangyari, kasama ang ilang kalalakihan mula sa barangay. Isang tensyon ang namuo sa pagitan ng dalawang lalaki. Ako ang nakakakilala sa lugar na ito, sabi ni Marco. Ang boses ay may diin. Dapat ako ang mamuno. Dalawang grupo,
Sagot ni Rafael, hindi nagpatinag. Mas mabilis nating mahahanap kung maghihiwalay tayo. Ikaw sa kanluran, ako sa silangan. Magkita tayo sa gitna. Nag-aalangan man pumayag si Marco. Nakita niya ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Rafael. Pumasok si Rafael sa gubat kasama ang kanyang grupo. Ang bawat sangang humahampas sa kanyang mukha, ang bawat tinik na kumakapit sa kanyang damit, ay hindi niya ininda. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Junjun. Junjun! Sigaw niya, ang kanyang boses ay paos. Anak, nasaan ka? Sa mansyon, si Maria ay paroot parito. Yakap-yakap ang sarili. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa gitna ng kanyang paghihintay, bigla siyang napatigil. Kinuha niya ang isang lumang larawan ni Rafael sa kanyang pitaka. Isang bagay na hindi niya kayang itapon. Tinitigan niya ito. At sa gitna ng kanyang takot, isang panalangin ang namutawi sa kanyang bibig. Rafael, hanapin mo ang anak natin. Please. Sa loob ng gubat, gabi na, at nagsisimula ng umambon. Naging mas mahirap ang paghahanap. Napansin ni Rafael ang mga bakas ng paa ng isang bata, malapit sa isang batis. Sinundan niya ito. Dinala siya nito sa isang lugar kung saan mas makapal ang mga halaman. At doon, narinig niya ito. Isang mahinang iyak. Junjun! Tumakbo siya patungo sa direksyon ng tunog. Nakita niya ito. Si Junjun, nasa loob ng isang maliit na hukay, marahil ay nahulog. Ang paa niya ay mukhang naipit. Umiiyak ito at nanginginig sa takot at lamig. Anak, okay ka lang? Sigaw ni Rafael puno ng ginhawa. Pero nang akma siyang lalapit, natigilan siya. Sa gilid ng hukay, dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng mga dahon ang isang ahas. Ang ulo nito ay tatsulok. Ang kulay nito ay pamilyar sa mga taga-bukid. Isang makamandag na ahas, at ang direksyon nito ay diretso kay Junjun. Ang oras ay tila bumagal. Ang pag-ulan, ang mga tunog ng gubat, ang sariling pagtibok ng puso ni Rafael, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang umiiyak na anak at ang makamandag na ahas na gumagapang palapit dito. Walang oras para mag-isip. Walang oras para tumawag ng tulong. Ang tanging nag-uumapaw sa kanyang sistema ay ang primitibong instinto ng isang ama na protektahan ang kanyang anak. Junjun, huwag kang gagalaw. Sigaw niya, ang boses ay matatag sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Bago pa man makatuklaw ang ahas, ginawa ni Rafael ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na kaya niyang gawin. Sa isang mabilis na kilos, tumalon siya papunta sa pagitan ng ahas at ng bata. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga. Ang ahas, nagulat sa biglaang paggalaw, ay umatake. Naramdaman ni Rafael ang isang matulis at nag-aapoy na sakit sa kanyang braso. Dalawang maliliit na marka na mabilis na pinasukan ng kamandag ang naiwan sa kanyang balat. Hindi niya ininda ang sakit. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para sunggaban ng isang malaking bato at ibinato ito ng buong lakas sa ahas na naging dahilan para gumapang ito palayo at magtago sa kadiliman. Ligtas na ang bata. Papa? Isang mahinang bulong mula sa hukay. Sa gitna ng takot at pagkalito, iyon ang unang salitang namutawi sa bibig ni Junjun. Nanginig ang buong katawan ni Rafael, hindi dahil sa kamandag, kundi dahil sa narinig niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Okay ka lang, anak. Okay ka lang. Nandito na ako. Mabilis niyang inalis ang mga ugat na nakaipit sa paa ng bata at maingat itong binuhat paahon mula sa hukay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tapos na. Ligtas ka na. Yung braso mo, Papa, may dugo. Sabi ni Junjun. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Noon lang naramdaman ni Rafael ang epekto ng kamandag. Ang kanyang braso ay nagsimulang mamaga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo.
Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sakto namang dumating si Marco at ang grupo nito na naakit ng sigaw ni Rafael. Nakita nila ang eksena. Si Rafael, yakap-yakap ang bata, ang mukha ay namumutla, at ang braso ay may 2 bakas ng tuklaw. Diyos ko! Sigaw ni Marco. Kinagat siya ng ahas. Dalhin natin sila pabalik, bilis! Binuhat ni Marco si Junjun habang inaalalayan ng 2 trabahador si Rafael na nagsisimula ng manghina. Nagmamadali silang tumakbo pabalik. Ang kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman at umuulang gubat. Sa mansyon, ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang katapusang parusa para kay Maria. Nang sa wakas ay matanaw niya ang mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight na papalapit, tumakbo siya palabas, hindi alintana ang ulan. Ang una niyang nakita ay si Junjun, ligtas sa mga bisig ni Marco. Anak! Sigaw niya. Kinuha ang bata at niyakap ito ng sobrang higpit, umiiyak sa sobrang ginhawa. Salamat sa Diyos! Salamat! Pero ang kanyang ginhawa ay agad na napalitan ng matinding takot nang makita niya si Rafael. Nakasandal ito sa 2 lalaki. Ang muka ay kulay abo at ang braso ay itim na sa pamamaga. Rafael! Tili niya. Anong nangyari? Kinagat siya ng ahas, Maria, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Iniligtas niya si Junjun. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Maria na parang isang malakas na alon. Iniligtas niya si Junjun. Isinakripisyo niya ang sarili niya para sa kanilang anak. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Utos ni Doña Esmeralda, nakasunod lang ni Maria. Mabilis silang kumilos. Isinakay nila si Rafael sa sasakyan. Bago sila umalis, napatingin si Rafael kay Maria. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Ligtas! Ligtas na siya! Nahihirapang bulong ni Rafael bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang huling mga salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Maria. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 1 taon, ang pader ng galit, ng pagdududa, ng sakit. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging natira ay ang takot. Ang takot na baka mawala sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, ang lalaking ama ng kanyang anak. Habang nasa biyahe patungong ospital, yakap-yakap ni Maria si Junjun habang walang tigil na tumutulo ang kanyang mga luha. Nakatingin siya sa walang malay na si Rafael. Ang dating galit ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang matinding pag-aalala. Sa emergency room, ang bawat tunog ng mga makina, ang bawat mabilis na lakad ng mga nurse ay nagpapabigat sa kaba sa kanyang dibdib. Lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso. Sino po ang pamilya ng pasyente? Ako po. Mabilis na sagot ni Maria at ni Doña Esmeralda. Mabagsik po ang kamandag ng ahas, paliwanag ng doktor. Nagawa na po namin ang first aid, pero kailangan namin siyang bigyan ng antivenom at i-monitor ng maigi. Kritikal ang kanyang kondisyon sa susunod na 24 oras. Tumingin ang doktor kay Maria. Kailangan po naming kumuha ng consent para sa mga susunod na procedure. Bilang asawa niya, hindi na narinig ni Maria ang mga sumunod na sinabi. Ang isip niya ay napako sa salitang yon, asawa. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, asawa pa rin niya si Rafael. At ngayon, ang buhay nito ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Ang magdamag na yon, sa ospital, ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Maria. Si Doña Esmeralda, na ang nag-uwi kay Junjun na mahimbing nang natutulog, pagod sa mga nangyari. Ipinangako ng matanda na babalik siya kinabukasan. Tanging si Maria ang naiwan sa malamig na pasilyo sa labas ng ICU, yakap-yakap ang sarili, naghihintay, nagdarasal.
Sa bawat oras na lumilipas, ang mga alaala ay bumabalik. Hindi ang masasakit na alaala ng paglisan, kundi ang mga masasayang sandali. Ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang mga biro, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang kamay, ang pangarap nilang bumuo ng isang simpleng pamilya. Lahat ng iyon ay bumalik, kasama ang isang katanungan. Paano sila napunta sa ganito? Kinabukasan, inilipat si Rafael sa isang pribadong silid. Stable na ang kanyang kondisyon, sabi ng doktor, pero kailangan pa rin ng masusing obserbasyon. Pumasok si Maria sa silid. Nakahiga si Rafael sa kama, maputla pa rin. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay. Mahimbing itong natutulog. Umupo si Maria sa silyang katabi ng kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, pinagmasdan niya ang mukha nito nang walang galit. Nakita niya ang mga bagong guhit sa gilid ng mga mata nito, mga marka ng pagod at paghihirap. Nakita niya ang mga kalyo sa mga kamay nito, mga kamay na sumagip sa kanilang anak. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay nito at hinawakan. Malamig. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit na para bang sa paraang yon ay maibibigay niya ang sarili niyang init at lakas. Maya-maya, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Rafael. Ang una niyang nakita ay si Maria. Hawak ang kanyang kamay. Maria! Ang kanyang boses ay mahina at paos. Agad na binitawan ni Maria ang kamay nito na para bang napaso. Isang pader ang tilay muling itinayo sa pagitan nila. Gising ka na pala, sabi niya, iniiwasan ang kanyang tingin. Tatawag ako ng nurse. Huwag! Pigil ni Rafael. Dito ka lang. Please. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng galit, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Salamat, basag ni Rafael sa katahimikan. Para saan? Sa pagligtas mo sa anak ko, sagot ni Maria. Ang boses ay walang emosyon. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Umiling si Rafael. Wala kang utang sa akin, Maria. Obligasyon ko yon. Isang obligasyon na matagal kong tinalikuran. Isang butil ng luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Maria. Dumating si Marco ng hapong yon, may dalang mga prutas. Natigilan siya nang makita si Maria na nagpupunas ng likod ni Rafael. Nakita niya ang pag-aalaga sa bawat kilos ni Maria. Nakita niya ang pasasalamat sa mga mata ni Rafael. Tumikhim siya para makuha ang kanilang atensyon. Marco, sabi ni Maria, salamat sa pagdalaw. Kumusta ka na, pre? Tanong ni Marco kay Rafael. Ang salitang pre ay tila nag-aalis ng anumang tensyon sa pagitan nila. Mabuti-buti na, sagot ni Rafael. Lumabas sandali si Maria para kumuha ng tubig. Iniwan ang 2 lalaki. Umupo si Marco. Alam mo, panimula niya, nakatingin sa sahig. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Sa lahat ng ginawa mo kay Maria. Gusto kong ako na lang ang pumuno sa puwang na iniwan mo. Tumingin siya kay Rafael. Pero kahapon, sa gubat, nakita ko ang takot sa mga mata mo. Hindi takot para sa sarili mo, kundi takot para kay Junjun. Doon ko naintindihan. Kahit anong gawin ko, kahit gaano ko sila alagaan, may isang bagay na hindi ko maibibigay sa kanila. Ano yon? Mahinang tanong ni Rafael. Ikaw. Simpleng sagot ni Marco. Dugo mo ang nananalaytay sa batang yon. At puso mo, kahit gaano pa nasira, ang laging hahanapin ni Maria. Tumayo si Marco at tinapik ang balikat ni Rafael. Magpagaling ka, aayusin mo to. Nang bumalik si Maria, nagpaalam na si Marco. Bago siya umalis, kinausap niya si Maria sa labas. Mahalaga ka sa akin, Maria. Kaya ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Huwag kang matakot sumugal ulit. At tuluyan na siyang umalis. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Maria si Rafael
na kumain ng lugaw. Hindi na nila napigilan ang mga emosyon. Salamat sa lahat, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maria. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Maria ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong tumulo sa kanyang pisngi. Hindi luha ng galit, kundi luha ng pagpapalaya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Pumasok si Mang Cardo, ang mukha ay balisa. Donya, Sir Rafael, Maria, pagbati niya. May masama po akong balita. Ano yun, Mang Cardo? Tanong ni Maria. Si Isabela po. Nahuli na siya. Sinubukan niyang sunugin ang isang bodega sa hasyenda. Paghihiganti daw po. Isang bahagi ni Maria ang nakahinga ng maluwag, pero may dugtong si Mang Cardo. Pero bago po siya mahuli, may pinadala daw po siyang isang kahon sa address ng karinderya ninyo, Maria. Ang balita tungkol kay Isabela ay nagdulot ng panibagong kaba kay Maria. Ano kaya ang laman ng kahong ipinadala ng babaeng yon? Isa na naman bang patibong? Isa na naman bang pagtatangka na sirain ang kapayapaang unti-unti pa lang nilang binubuo? Kinabukasan, maaga pa ay umuwi na si Maria sa karinderya. Nagmadali siyang hanapin ang sinasabing kahon. Nakita niya ito sa isang sulok, nakabalot sa lumang dyaryo. Dahan-dahan niya itong binuksan na para bang nagbubukas ng isang kahon ng Pandora. Ang laman? Mga luma at kupas na litrato, mga papeles at isang tumpok ng mga nakatiklop na sulat. Mga litrato ni Rafael noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina, kasama pa si Maria. Mga papeles ng kasal nila, mga memorandum mula sa unang proyekto ni Rafael bilang arkitekto, na may mga nakasulat na pagbati mula sa kanya. Ang pinakanakapukaw ng kanyang pansin ay ang mga sulat. Mga sulat na isinulat niya para kay Rafael matapos siyang iwan nito. Mga sulat na hindi niya kailanman na ipadala. Mga sulat na naglalaman ng kanyang sakit, ng kanyang galit, ng kanyang pagmamakaawa, at ng kanyang pag-asa. Paano napunta ang mga ito kay Isabela? Marahil ay naiwan ni Rafael sa kanyang lumang apartment at nakuha ng babaeng iyon. Nang hapong iyon, dinala ni Maria ang kahon sa ospital. Mahimbing pa ring natutulog si Rafael. Ginising niya ito. Rafael, sabi niya, may dumating na bisita para sa'yo. Ibinigay niya ang kahon. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang takip. Nang makita niya ang mga litrato, ang mga papeles, at ang mga sulat, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Kinuha niya ang isa sa mga sulat. Ang kanyang pangalan ang nakasulat. Binuksan niya ito at binasa. Ang mga salita na isinulat ni Maria sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali ay parang mga tinig mula sa nakaraan. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Binubuhay ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Maria, I'm sorry, sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi siya umimik si Maria. Hinayaan niya lang itong umiyak. Pinanood niya ang bawat butil ng luha na pumapatak sa mga lumang sulat. Tinutubos ang nakaraan. Matapos ang mahabang pag-iyak, huminto si Rafael. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay pamumula-mula. Inabot niya ang kamay nito. Maria, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Hindi ko na mababawi ang nakaraan. Alam kong marami akong pagkukulang, marami akong nasirang pangarap. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Pero hayaan mong subukan kong bumawi sa bawat araw na darating. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Hindi ko alam kung may pag-asa pa para sa atin. Pero hayaan mong ipakita ko sa'yo na karapat-dapat pa rin ako sa inyo ni Junjun. Sa pagkakataong yun, hindi luha ng galit ang pumatak sa mga mata ni Maria, kundi luha ng pag-unawa, ang pagpapalaya. Matagal na niyang hinintay ang mga salitang yon, ang mga salitang nagmula sa puso,
Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang paghawak niya sa kamay ni Rafael. Biglang may katok sa pinto. Bumukas ito at iniluwal si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay seryoso. May hawak siyang isang folder ng mga dokumento. Rafael, sabi ng Donya, ang kanyang tinig ay malamig pa rin, pero mayroong kakaibang diin. Gising ka na pala. Inilapag ng Donya ang folder sa ibabaw ng kanyang kama. Ito ang mana mo, sabi niya. Nagulat si Rafael. Mana? Akala niya ay matagal nang wala siyang mana. Pero hindi pera. Patuloy ng Donya. Hindi bahay. Hindi kumpanya. Kinuha niya ang pinakaibabaw na dokumento mula sa folder. Ito ang titulo ng lupang kinatatayuan ng karinderya ni Maria. Nasa pangalan mo. Ikaw ang magpasya kung ano ang gagawin mo dito. Napakislot si Maria. Ang lupa ng karinderya? Nasa pangalan ni Rafael? Nagkatinginan sina Rafael at Maria. Ang titulo ng lupa, na ngayon ay nasa mga kamay ni Rafael, ay hindi lang isang pirasong papel. Ito ay isang pagsubok, isang huling pagkakataon para patunayan kung saan na nga ba nakasentro ang kanyang puso. Ito ang kanyang pagpapalaya o ang kanyang pagkakulong. Nakatitig si Rafael sa titulo ng lupa, pagkatapos ay sa mga mata ni Maria, at sa wakas ay sa kanyang ina. Ito ang pinakahuling pagsubok. Ang huling pinto na kailangan niyang buksan para tuluyang makalaya o isara para tuluyang makulong sa nakaraan. Ang lupa ng karinderya ni Maria. Ang lupa kung saan itinayo nito ang bagong buhay. Ang lupa kung saan ligtas na lumaki si Junjun. Kung kukunin niya ito, marahil ay magiging mayaman ulit siya. Maaari niyang ibenta o gamitin bilang pampasimula ng bagong negosyo. Ito ang madaling daan pabalik sa buhay na minsan niyang hinangad. Pero tiningnan niya si Maria, ang babaeng nagtayo ng kanyang sariling imperyo mula sa wala. Ang babaeng hindi kailanman sumuko, ang babaeng nagpatawad sa kanya sa gitna ng matinding sakit. At tiningnan niya ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanonood, nag-aabang. Ma, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay matatag, puno ng isang desisyong hindi na mababago. Salamat po, pero hindi ko po ito kailangan. Nagulat si Maria. Kahit si Doña Esmeralda ay nagpakita ng kaunting pagkabigla. Hindi ko po kailangan ang lupa na ito para patunayan ang halaga ko, patuloy ni Rafael. Hindi ko po kailangan ng pera para bumawi. Tumingin siya kay Maria at sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagdududa o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Maria, ang lupa na ito ay sayo. Ikaw ang nagtanim ng pag-asa dito. Ikaw ang nagpatubo ng pangarap dito. Ikaw ang may karapatang magmay-ari nito. Kinuha niya ang titulo mula sa kanyang ina at dahan-dahan itong ibinigay kay Maria. Hindi ito utang na loob. Hindi ito bayad sa anumang kasalanan. Ito ay pagkilala. Pagkilala sa kung sino ka. Mayroong isang bagay na naiintindihan ni Maria sa mga salitang iyon. Hindi na ito ang Rafael na minahal niya noon, ang Rafael na lumayo. Ito ay isang bagong Rafael. Isang Rafael na mas mayaman pa sa lahat ng ginto at pilak dahil sa kanyang pagiging tunay. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa akin, Maria. Sabi pa ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat. Ang hinihingi ko lang ay payagan mo akong maging ama kay Junjun. Payagan mo akong bumawi sa kanya. Payagan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo sa anumang paraan. Napakagatlabi si Maria. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pader na itinayo niya ay tuluyang gumuho. Wala nang pagdududa, wala nang takot. Tanging ang pagmamahal na matagal nang nakakulong ang ngayon ay malaya nang lumabas. Dahan-dahan, lumapit siya kay Rafael. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pagpapatawad. Isang yakap na puno ng pag-asa. Rafael,
Bulong niya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat nito. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Pero kung gusto mo talagang bumawi, may isa lang akong hihilingin. Ano yon? Tanong ni Rafael. Nakayakap pa rin sa kanya ng mahigpit. Sumama ka sa akin, sabi ni Maria. Inangat ang ulo nito at tumingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang nangiti ay maliwanag. Sumama ka sa akin sa bahay. Naghihintay si Junjun. Isang luha ng tuwa ang dumaloy sa pisngi ni Rafael. Talaga? Tumango si Maria. Halika, umuwi na tayo. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, 3 tao ang naglakad nang magkakasama sa isang maliit na kalsada pabalik sa karinderya. Si Junjun na naghihintay sa labas ay tumakbo papalapit nang makita ang kanyang ina at ang Kuya Rafael. Tumalon siya sa mga braso ni Rafael. "Papa!" sigaw niya. Napakagatlabi si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Nandito na si Papa, anak. Nandito na ako." Pinanood ni Maria ang eksena. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Wala ng galit. Wala ng pait. Tanging pagmamahal na lang. Mula sa di kalayuan, pinapanood silang tatlo ni Doña Esmeralda, nakatayo sa isang lumang sasakyan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang plano ay natapos na. Ang kanyang anak ay natuto na. At ang kanyang pamilya, sa wakas ay buo na muli. Sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag nito ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanilang tatlo. Hindi ito ang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tahanan ni Maria ay hindi na lang isang simpleng karinderya. Pinalawak ito. Isang maliit na hardin ang idinagdag sa likuran, puno ng sariwang gulay at mga halaman na personal na dinisenyo ni Rafael. Hindi na siya nagtatayo ng matatayog na gusali para sa mga mayayaman. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang talento sa arkitektura para magdisenyo ng abot-kayang mga tahanan para sa mga kapwa-trabahador sa barangay. Mga simpleng bahay na may maliliit na hardin kung saan ang bawat pamilya ay makapagtatayo ng kanilang sariling tahanan. Hindi bumalik si Rafael sa dating buhay. Sa halip, pinili niyang manatili sa tabi ni Maria at Junjun. Araw-araw, bago magsimula ang kanyang trabaho bilang isang community architect, tinutulungan niya si Maria sa karinderya. Nagbubuhat ng sako ng bigas, naglilinis ng mga mesa at naghahatid ng mga pagkain. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng kalyo, pero ngayon, ang mga kalyong yon ay mga marka ng pagmamahal, hindi ng parusa. Si Junjun naman, lumaki ng mas masigla. May papa na siya ngayon. Ang kanyang mga drawings ay may 3 figura na, si Mama, si Papa at siya. Madalas silang maglaro sa hardin at tinuturuan ni Rafael ang kanyang anak kung paano magtanim. Maging si Doña Esmeralda ay nagbago. Hindi na siya ang striktong donya, kundi isang mapagmahal na lola. Linggo-linggo siyang bumibisita sa karinderya, nagdadala ng mga pasalubong para kay Junjun at masaya siyang nakikipagkwentuhan kina Maria at Rafael. Ang kanyang presensya ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng pagmamahal. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga gulay si Rafael sa hardin, lumapit sa kanya si Maria. "Rafael," sabi niya, "masaya ka ba?" Lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Niyakap niya si Maria. "Masaya ako, Maria, sobra. Ito ang buhay na dapat kong pinili noon. Ito ang tunay na yaman. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap nito at ang paggamit nito bilang pundasyon para sa isang mas matibay na kinabukasan." Natagpuan ni Rafael ang kapayapaan hindi sa pagtakas mula sa kanyang mga pagkakamali,
kundi sa pagharap sa mga ito at sa pagbuo muli ng kanyang sarili. Natagpuan ni Maria ang kalayaan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya ng kanyang puso mula sa galit. Ang pag-ibig nila ay hindi perpekto, puno ito ng mga pilat ng nakaraan. Ngunit ang mga pilat na yon ang nagpatunay na ang pagmamahal ay may kakayahang bumangon mula sa abo. Mas matibay, mas totoo, at mas malalim kaysa dati. Ito ang tunay na kwentong puso.